Nakahinto sa dagat sa Boracay ang bangkang yan matapos makabanggaan nito ang isang speedboat. Ayon sa video uploader, mabilis umano ang takbo ng speedboat noon bago ito sumalpok sa bangka. Sugatan ang naglalako ng buko na sakay ng bangka at isinugod sa pagamutan. Sumuko sa Philippine Coast Guard o PCG ang kapitan ng speedboat. Patuloy ang investigasyon. Naghain ng mandamus petition sa Korte Suprema ang isang dating Special Government Counsel ng Presidential Commission on Good Government o PCGG. Yan ay para atasan ng Supreme Court ang Senado na simulan na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa petitioner na si Catalino Generillo Jr., may constitutional duty ang Senado para agad mag-convene bilang impeachment court at agad simulan ng trial oras sa matanggap nilang articles of impeachment mula sa Kamara. Hindi raw pinapayagan ng konstitusyon na mag-procrastinate o ipagpaliban pa ng Senado ang impeachment proceedings sa panahong nakareses sila. Dahil kung ganoon, wala umanong silbi ang probisyon. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang pahayag ni Senate President Chis Escudero at Vice President Sara Duterte. Pero dati nang sinabi ni Escudero na sa tingin niya, hindi kailangan ng special session. Nakuha sa isa sa mga suspect sa pagkulong sa mga nasagip na Indonesian sa Pasay kamakailan ang video na umunoy pag-torture sa mga dayuhan. Yan daw ay para singilin ang mga dayuhan sa mga ginastos sa kanila ng mga pogo operator. Nakatutok si Von Aquino. Sa videong ito, makikita ang isang lalaki na sinasabunutan hanggang sa isubsob siya sa sahig habang inaapakan ng kanyang ulo. Tinadyak-tadyakan pa ang kanyang likod. Sa isa pang video, makikita ang isa pang lalaki na sugatan ng mukha at sinasabunutan habang nakaluhod at tila hirap na hirap. Sa video namang ito, makikita ang pag-video call sa babaeng ito habang nakikita niya ang isang lalaki na nakagapos. Ang mga videong ito nakuha umano ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK mula sa cellphone ng isa sa 4 na naaresto kamakailan dahil sa pagkukulong sa 34 na Indonesian national na nasagip sa Pasay City. So, yung mga videos of torture na nakita natin doon sa mga cellphones nitong mga pogo bosses na nakuha natin, talagang authentic na sila mismo kasi parang masaya pa sila na binibidyohan nila yung mga tinotorture nila. Yung isa nga, di ba, tinutukan pa nila ng baril habang tinotorture nila. Sabi ng PAOK, ang pag-torture ay para singilin ang mga empleyado sa mga ginastos ng pogo operators sa kanila na wala naman daw sa napagkasunduan. Hindi ka naman makakapagtrabaho rito kung hindi kami namuhunan sa iyo. So, ang sinisingil nila doon, yung sa board and lodging nung habang nandito siya, yung paglakad ng mga dokumento niya, yung paglakad ng mga visa niya. So, yun ang sinisingil sa kanya. Sabi ng PAOK, ang pag-torture konektado umano sa mga nasagip na mga Indonesian national. Malamang yung operations, yung nag-torture na yun, sila na rin yung pinaka-bosses nitong Pogo operation. Maybe pati yung itatayo nila sa Cambodia, sila na rin yung mga boss no. Nagsagawa na rin daw sila ng forensic examination sa mga nakuhang videos para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga torture victims. Makikipag-coordinate din daw sila sa mga embahada para sa investigasyon dahil may mga record daw mga ito ng mga missing persons. Halimbawa, nawawalan sila ng kamag-anak ngayon, di ba? Kung nawawalan sila ng kamag-anak ngayon, perhaps they can come to us and then look at the video na hawak namin kung yun yung kamag-anak na nawawalan. Ang na-rescue na tortured Chinese national sa Pasay City, sumasailalim na raw sa gamutan matapos magtamo ng 2 bali sa balikat. Maharap sa reklamong kidnapping at serious physical injuries sa mga suspect sa pag-torture. Hinihintay na lang doon ng PAOK ang confirmation ng Indonesian Embassy para naman sa voluntary deportation ng mga nasagip na biktima. Ayon sa PAOK, mahigit 100 small-scale pogo operators pang hinahanap at minomonitor nila. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Niyanig ng lindol kagabi ang Hernani Eastern Samar, naramdam din sa iba pang bahagi ng Samar at Leyte provinces. Sa loob lang ng mahigit 12 oras naramdaman ang ilang aftershocks. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Nakitaan ng bitak ang ilang gusali sa Hernani Eastern Samar, kasunod ng pagyanig ng magnitude 5.3 na lindol mag-aalas 9 kagabi. Sa dagat ang epicenter ng lindol na naramdaman din sa iba pang lugar sa mga probinsya ng Samar at Leyte.
Ayon sa Hernani Disaster Risk Reduction and Management Office, base sa kanilang initial assessment kasama ang mga taga-Municipal Engineers Office, kahit nasa dagat ang pinagmula ng lindol, hindi tumaas o umalsa ang tubig. Walang naitalang pinsala sa kanilang seawalls o anumang medical emergencies. Passable pa rin ang kanilang mga kalsada at tulay. Based on reported naman po ng ating mga LGUs, wala naman po significant effects or damages. Ilang aftershock pa ang naitala matapos ang lindol. Pinakamalakas ang magnitude 5.2 na naitala kaninang pasado alas 9 ng umaga. Dahil dito, muling mag-i-inspeksyon sa Lunes ang mga otoridad, lalo na sa mga school building na hindi pa kasamang nasuri ngayong araw. As agreed with the local chief executive, magkakandak kami ng in-depth assessment by Monday together with other stakeholders like sa principal ng high school at saka sa district supervisor. Kasi hindi namin napasok yung mga loob ng mga schools dahil nga walang klase today. Para sa GMA Integrated News, Luan Merondina ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Ang buntiang daanan na ito, dadalhin ka sa isa sa mga malaparaisong pasyalan sa Pilipinas. At kung may rice terraces sa Banawi, Ifugao, may waterfalls terraces naman na ipinagmamalaki ang Abra. Sa bayan ng Tinig, mapapatitig ka sa ganda ng Kaparkan Falls. You will definitely fall in love sa linaw ng tubig at lakas ng agos nito papuntang Tinig River. Pwede ka pang magtampisaw sa mga mini pool ng Talon. Mabibighani ka rin sa mga rock formation at IG-worthy spots ng waterfalls. At sino ang mag-aakala na sa gitna ng rainy season, pwede pa ring mamasyal? Ayon sa lokal na pamahalaan, nagkakaroon lang ng tubig ang Talon tuwing tag-ulan. Pero hindi lang yan ang picture-perfect waterfall sa Abra. Dahil sa bayan ng San Isidro, mapapatingala ka sa ganda ng Tiggalay Falls. Ang tubig ng Talon galing sa mataas na bahagi ng bundok at bumabagsak lang tuwing tag-ulan. May rock formations din ang Tiggalay Falls na perfect para sa mga gustong magtampisaw sa preskong tubig. Lumipad din tayo pa Ilocos Norte. Hindi mo na kailangang lumunok ng bato para marating ang Darna Falls sa bayan ng Dumalneg. Bukod sa Talon, ubod din ng ganda ang paligid nito. Idagdag mo pa dyan ang crystal clear na tubig ng Talon na pwedeng languyan ng mga bumibisita. Sa bayan ng Vintar, aakalain mong nasa loob ka ng isang obra sa ganda ng Encantadora Falls. Malawak ang naturang Talon at dahil napapalibutan ng mga puno, malamig at presko ang lugar. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo na sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 Oras.